Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement. Kasi, di ba nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi. Mali yun. Kahit papaano, umuusad ka, no? Kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na, kunyari, nag-jogging ka ng, exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi. Paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos, mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas. Mas maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Doon mo matututunang baliwalain yan. Doon siya unti-unti ang magpapaalam. Gaya ng utangin nagbigay sa akin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaw. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito. Hello, magandang gabi mga classmate. I-share ko lang ito sa inyo, itong maikling video na ito, na experience ko dati na maaaring magkaparehas tayo ng sitwasyon na naranasan nyo rin ito dati o kasalukuyan yung nararanasan ito, no? Isa sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng anxiety, yung pag-iisip ng yung high blood, baka high blood ako. Kasi yung may history yung mother ko na na-stroke, ganyan. So lagi ko rin naiisip yun. Isa din sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ako ng anxiety dati. I-share ko sa inyo itong experience ko nung mga early months ko sa anxiety disorder, no. Yung iba kasi natatakot magpa-BP, no. Natatakot magpa-BP. Gawa ng kapag nalaman nila na baka high blood sila, mas lalala yung anxiety nila, no? Mas lalo nilang pinag-iisip yung sarili nila, mas nag-iisip ng malala yung sarili nila. So lalo lumalala yung anxiety, no? Share ko tong experience ko sa inyo. Alam nyo mga classmate, no? Yung totoong high blood, no? Yung totoong high blood, kapag binipi siya, na normal yung niya, hindi siya hinihingal, yung normal lang yung katawan niya, kapag binipi siya, mataas talaga yung BP niya, no. Ayun yun, yung kapag high blood ka talaga, binipi ka, relax yung katawan mo, binipi ka, pero mataas yung BP mo. Ayun talaga yung totoong high blood. Ang nangyayari kasi sa atin, tayong mga may anxiety, no, ibibipi ka pa lang, grabe na yung hingal mo, grabe na yung takot mo, grabe na yung kaba mo, no. So yung makukuha sa yung BP is hindi normal, no. Kumbaga, kaya tumaas yun dahil sa kabado ka, kinakabahan ka, tapos nagpa-BP ka. So normal sa atin na kapag kabado ka, kapag ninenervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun sa tao, no. Pero yung nakuha sa yung BP na yun is hindi normal. Kasi nga, inihingal ka. Kumbaga, hindi ka naman high blood. Gawa lang na tumaas yung BP mo, gawa ng ninervyos ka, no. So, hindi yun yung totoong BP mo. Tandaan nyo ito mga classmate, ang totoong high blood, yung relax yung katawan mo, tapos binipi ka, mataas yung nakuha sa'yo. Ayun yung totoong high blood talaga, no. So, wag yung pag-iisipin, wag nyong masyadong isipin na baka tumaas yung BP ko, no. Baka heart attack na ito. Baka baka atakihin ako sa puso, baka maputulan na ako ng ugat, no. Naisip ko ito nung mga early months ko sa anxiety disorder. Baka atakihin na ako sa puso na sa sobrang taas ng BP ko, yung kumbaga na magpapa-BP pa lang ako mga classmate, grabe na yung kaba ko, kabadong-kabado na ako. Ito i-share ko sa inyo yung experience ko mga classmate, na walang mangyayari sa inyo kahit anong kabado nyo. Alam nyo mga classmate, no,
nagbabike ako na napakalakas ng ano ko, palpitate, no? Nagbabike ako dati nung mga early months ko sa anxiety disorder. Wala naman nangyaring masama sa akin, hindi naman ako na tawag dito, hindi naman ako na heart attack. Wala namang mangyaring masama sa akin, no? Kahit anong pagod mo nun, kahit ano. Oh, yung tipong kala mo atakin na ako sa puso nun, wala naman nangyari sa akin. So, wag kayong mag-iisip na baka may masamang mangyari sa inyo kapag sobrang nervyos nyo, kapag sobrang palpitate nyo. Ang feeling kasi nun mga classmate, feeling mo high blood ka talaga. Tawag nito, bumibigat yung batok mo, yung ulo mo, ang sama ng pakiramdam mo. Experience ko yan mga classmate nung mga early months ko sa anxiety. Yung iba kasi talaga, takot talaga magpa-BP. Takot sila pa-BP, no? So, tandaan nyo yun mga classmate, ha? Ang totoong high blood, yung kahit, di ba kukuhanan ka ng BP, relax yung katawan mo nun, hindi ka hinihingal. Tapos ang nakuha sa'yo is mataas. Ayun yung totoong high blood. Tayo naman kasi mga may anxiety disorder, tumataas lang yung BP kapag nininervyos. Normal yun. So, hindi totoong high blood ka, no? Tandaan nyo to mga classmate, ha? Kahit sobrang nervyos ko nun, kahit sobrang hingal ko nun, sobrang palpitate ko nun, walang masamang nangyari sa akin. Hindi ako inatake sa puso. Partida pa nga nun, nagbibisikleta pa ako nun, sobrang hingal ko, no? So, gusto ko lang i-share ito para sa mga natatakot na magpa-BP, no? Tandaan nyo yun mga classmate, na ang totoong high blood, kapag kinuwanan ka ng BP na relax yung katawan mo, mataas talaga. Yun yung totoong high blood. Normal sa tao na kapag nininervyos ka, tumataas yung BP mo. Normal yun. Pero hindi ibig sabihin nun na aatakihin ka sa puso o may masamang mangyayari sa inyo, no? Tandaan nyo yun mga classmate. Lagi sa lahat ng sandali, no? Lagi ko tong ibinabahagi sa inyo, isinishare sa inyo na sa lahat ng oras, lagi nyong tapangan. Tapang talaga, no? Ngayon pa lang umpisahan mo nang harapin yung mga takot mo. Kailangan mo lang talaga salubungin yung mga takot mo, kasi itong anxiety disorder ay ma-overcome mo sa pamamagitan ng pagharap sa mga takot mo, sa lahat ng kinakatakutan mo. Yan lang talaga sa umpisa, matatakot ka. Kagaya ko no, mga early months ko sa anxiety disorder, halos takot ako. Takot lumabas, takot magbisikleta, takot lumayo, takot makipaghalubilo, halos lahat ng takot. Natakot ako magtrabaho, natakot akong kumain. Lahat ng kinatakutan ko, lahat ng bagay talaga, lahat kinatakutan ko. Yung tipong magkikilos lang, natakot din ako maligo. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko noon. Konting hilo lang, ayun na, ninervyusin na ako. Bandang huli, mga classmate, no, sa araw-araw kong pagharap sa aking mga takot, sa araw-araw kong pagharap dun sa mga discomfort, na unti-unti ayan ko siyang kinasanayan, tapos bandang huli binaliwala ko na siya. Dun ka unti-unting makaka-recover. Dun ka unti-unting babalik sa dati kapag hinarap mo siya, kapag kinasanayan mo siya. Hindi yung nagpapadaig ka, kasi nagpapadaig ka sa takot, nagpapalamon ka sa takot, tapos wala ka nang halos ginagawa. Hinahayaan mo na, nasakupin ka ng takot, hinahayaan mo na yung anxiety na pinapahina ka. Maling-mali yun, huwag nyong gagawin yun. Kailangan andun yung instinct mo na kailangan makayanan ko to, kailangan may gawin ako, hindi ako ganito dati, kailangan harapin ko ang mga takot ko. Tandaan nyo mga classmate, na kailangan sa lahat ng oras tapang talaga. Lagi nyo lang isipin talaga, ito number 1, lagi nyo isipin kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Hindi nyo ma-overcome yan na hindi nyo siya kasama. Kaya laging kapit sa taas. Kaya nga mayroon tayong kasabihan, mga may anxiety, kapit lang, diba? Ibig sabihin nun, kapit sa taas, kapit kay Lord. Share ko lang sa inyo, nagbisikleta ako ngayon dito sa Seaside Mall of Asia. Ito. Yan, nandito ko ngayon sa Seaside, sa tapat ng Vikings. Yan, time check is magsi 7 PM. Ako lang mag-isa, mga classmate.
Huwag nyo nga hayaan na pinapahina kayo ng anxiety disorder. Huwag nyo hinahayaan na sinasakop kayo. Kailangan gumawa kayo ng way. Alam nyo sa umpisa, kala mo walang improvement. Kasi, di ba nag-exercise ka ngayon, tapos may isip mo na parang walang nangyayari, parang walang dumagdag sa points ko na makarecover. Hindi. Mali yun. Kahit papaano, umuusad ka, no? Kasi dito sa pag-overcome sa anxiety disorder, walang instant na, kunyari, nag-jogging ka ng, exercise ka ng 3 beses, instant ka na nagagaling. Hindi. Paulit-ulit mo siyang gawin hanggat sa makasanayan mo. Tapos, mas maganda yung sinasalubong mo yung mga sintomas. Mas maganda yung sinasalubong mo yung mga discomfort mo. Doon mo matututunang baliwalain yan. Doon siya unti-unti ang magpapaalam. Gaya ng sinasabi ng mga kagaya ng mga ibang tinuturo ng nakaranas sa anxiety. No? Ako talaga dumanas ng matindi talaga pinagdaanan ko talaga. Halos lahat na ng sintomas nandun. Lalo sa ulo, ang bigat ng ulo, yung hirap sa paghinga, lahat ng yan naranasan ko yan. Alam nyo, kung araw-araw nyo lang hinaharap yan, hindi kayo nagpapadaig, talagang makakamtam nyo rin yung recovery. Sa panahon ngayon talaga gusto ko na talagang tawag dito, maka-abroad na rin para unti-unti ang makahon. Babalik kayo sa dati yung nararanasan, babalik kayo sa dati yung normal. Tulad ko dati, wala na akong pag-asa, nawawala na ako ng pag-asang mag-abroad. Tapos sabi ko, dito na lang ako. Takot talaga nangingibabaw sa akin. Gusto ko kasama na lang yung pamilya ko. Hanggat sa nakayanan ko naman lahat. Ako lang mag-isa sa boarding house, wala akong kasama. Tapos malayo sa pamilya, malayo sa sariling pamilya, sa awa ng Diyos. Naka-recover naman, nakabalik naman sa dati. Sa ngayon, yung goal ko talaga, gusto ko talaga makaalis. Para kahit papaano, makaahon na rin. No? Tandaan nyo, kailangan, tapang lang lagi yung pinapahiral nyo. Tapang lang palagi, ngayon pa lang umpisan mo na siyang harapin. No? Kasi ako dati, kunyari, mag-exercise ako, bukas na lang, masama ang pakiramdam ako. Bukas na lang, masama yung pakiramdam ko. Bukas na lang, tinatamad ako. Bukas na lang, natatakot ako. Ganun dati, no? So, ang maganda, ngayon pa lang habat maaga, harapin mo na yung mga takot mo. Nandyan yung matatakot ka sa umpisa. Nandyan yung para kang mamamatay. Pero, kung time mo na talaga. Kung kukunin ka na talaga. Lahat tayo dadaan dyan, no? Kaya, alam ko ma-overcome nyo rin yan. Hanggat hinaharap nyo yung mga takot nyo, hanggat sinasalubong nyo yung mga takot nyo, ma-overcome nyo rin yan. Babalik kayo sa dati katulad ko. So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating naibahagi sa gabing ito. Hiling ko lang sana na don't skip ads. Malaking tulong nyo na ito sa akin at sa mga nakararanas ng anxiety disorder. Maraming salamat mga classmates. Utangin nagbigay sa'kin ng halaga. Salamat sa'yo dahil sa'yo nagawa ko. Salamat sa'yo lahat ng takot minalaman. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder nito.